muli mong pagbabalik. Maraming salamat mo. In Jesus' name. Amen. Today is the first Sunday of the year. Amen. Hallelujah. At nais ko lang bigyan ng din siguro is about, God's faithfulness. Amen. Sa kanyang kabutihan, sa kanyang, sabi nga kanina, binabangin natin, God is great. Ano po ba ibig sabihin ng great? Dakila. Diba? Siya ay dakila. Bakit siya dakila? Sapagkat siya ay mabuti. Bakit siya mabuti? Sapagkat siya ay isang Diyos ng pagmamahal. Amen. At alam natin na lahat ng ginawa ng Diyos ay nakakonfine po sa kanyang nature na kung saan siya ay isang pagmamahal, mapagmahal na Diyos. At ang kanyang pagmamahal, sabi nga sa Bible, it never fades. At endures forever. Amen. It endures forever. So, yung pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. Magmula, hindi pa tayo luminis sa mundong ito, ay siya na yun, mapagmahal na Diyos. At alam po ba ninyo na gusto niyang ilaan yung pagmamahal na yun. Inisip niya, pinlano niya, kung paano niya gagamitin yung pagmamahal na yun. Amen? So, alam po ninyo na yung po ating tinatamasa ngayon, ano man sitwasyon meron tayo. Huwag niyong isipin na kayo ay pinabayaan. Huwag niyong isipin na kayo ay iniwanan. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay nananatili. Amen. Ang iyong appeal niyo sa mundong ito ay hindi po isang aksidente. Amen. Your being here, your existence, where you're coming to existence is not a product of accidents. Amen? It was purposely done by God. Amen. So, kung pinurpose ng Diyos, ano man sitwasyon ng dinatnan natin sa mundong ito nung tayo pinanganak, kung sino mang sa mga magulang po natin, hindi naman natin kaya piliin kung sino tayo, kanino tayo papanganak, di po ba? Walang pwedeng pumili sa atin. Sapagkat nila pinili ng Diyos. Amen? At mayroon tayong kanya-kanyang role sa kanyang eternal, yung big eternal, sabi nga is universal plan. And praise God, that's why He created the universe. Amen? Because we are the universal people that God has in His mind. Nasa kaisipan na tayo, at even before na tayo po ay nilikha, ang kanyang pagmamahal ay nakatuon na sa atin. Amen. Imagine, He thought about it, hindi po ito isang iglap lang, naisipan niya, ginawa niya. I believe that even before He created us, before He started creation, ay na-conceptualize na, nabuo na sa kanyang puso at kaisipan ang tayo. Amen? Kung kaya alam nyo, perfect na nung pagkatapos po lang ilahad ni Lord si Adam, wala pa si Eve. Inilahad niya doon sa kung saan sa garden, di ba? Ay kompleto, perfecto, walang bahid, di ba? Pero dahil sa pagmamahal niya, na ibinigay niya ang kalayaan sa atin, na pagharian yung ating pong sariling pagpapasya, amen, ay kanyang nilimitahan yung kanyang kapasidad bilang Diyos sa buhay natin. Amen? Bakit? Gusto niya kasi mayroon siyang, dapat may reciprocity yung ating relationship. Hindi one-sided. Amen? May reciprocity. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, tayo ay nagre-responde hindi dahil
pinirsa tayo. Nag-responde tayo sa kanyang pagmamahal dahil kagustuhan natin. Amen. Alam niyo ba na kahit sa pag-aasawa ko, di ba mayroon yung mga arranged marriage, bisa talaga persahan. Alam niyo, wala nagbubungang maganda. Di po ba? May nangyayaring gano'n na naging bumubuti. Pero kasi pagkapesa walang di ba? Parang walang kumbaga walang romance. Alam niyo ba na yung ating relationship kay Lord ay isang romance? Amen. Amen. In Song of Songs, nandun po doon. Romance ang ating relationship sa Kanya. Kung persahan, walang halimbawa, meron kang, alam niyo sa mga pets na lang, may mga tao ng pepet ng yung alam niyo yung electronic machine. Di ba yung mga robot? Wala masyadong joy. Kasi kung ano yung pinrogram mo lang doon, yun ang gagawin niya. Pero alam niyo ba na yung buhay, halimbawa yung pusa, aso, mga gano'n, di ba? Nagbibigay ng joy sa mga tao kasi although kahit natin train yun, pinipili pa rin ng aso na sundin siya. Di ba? May mga mood din yan. Minsan, ismusunod dahil diba? Parang gano'n, isagay pagka how much more na tayo nanilikha ng Diyos na kawamis niya. That's why He created us in His image and likeness. So that He can have this reciprocity of relationship. Pati po yung intelligence. Alam po nung hindi pa nagkakasala ang tao, walang limitation ang kayang isipin, gawin ng brain natin. Don't you know that ang ating pong brain, because of sin, ay 10 to 12% lang ang na-utilize dyan. 10 to 12%. Imagine, kung alam niyo ko yung isang buo ganun lang, portion lang yung nagagamit, sapat lang yun para magamit natin ngayon. Pero nung panahon ni Adam, na hindi pa nakakasala, fully functional po yun. That's why, normal na sa kanya, yung pinaka-genius ngayon, pinaka-mataas na matalino na ngayon, ay wala sa kalingkingan, kagalingan ni Adam. Kasi fully functional siya. Bakit makikreate si Lord ng buo? Hindi naman gagamitin. Kasi initially may gamit yun. Kaya lang napigilan dahil sa kasalanan. At alam ng Diyos dahil sa kasalanan, kung magagamit ng tao lahat, ay magiging parang Diyos din siya. Amen? Bakit tayo napupunta sa topic na ito? Kasi gusto ko lang ipaalam sa inyo kung ano tayo sa Diyos. Kasi ma-appreciate mo yung sarili mo kung ano ba ang pagtingin sa ilang Diyos. Sa karamihan pong relihiyon, ang tao, ang alam nila na tingin ng kanilang sinasambang Diyos sa kanila ay napakaliit. At the mercy doon sa Diyos na sinasamba nila. Pero praise God na hindi tayo tinatrato ng ganun. Although God is merciful because of our shortcomings, kasi nga nagkasala lang tayo, pero hindi yun actually umiira. Yung mercy, it comes in every way. Pero ang tingin ng Diyos, hindi po tayo ganun kaliit sa tingin ng mga tao na hindi lang naniwala sa Diyos. Yung nasa mercy. Hindi, naglaan ng batas ang Diyos dahil sa kasalanan para malaman natin na nagkakasala tayo. Maging aware tayo, di ba? Pero, imagine na ang Diyos mismo, gano'n tayo kahalaga na para mabawi tayo ay pinuntahan tayo dito sa lupa. Naging tao rin siya. Para maintindihan natin ang pagmamahal. Para maintindihan natin ang kabutihan ng Diyos.
Para maintindihan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Para maintindihan natin na may Diyos tayo, may Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. So, at purihin ng Panginoon, namatay siya for a purpose also. Para maging available yung buhay niya para sa atin. Amen? See, pagka hindi siya nakatawang tao, hindi siya namatay, muling nabuhay, hindi siya magiging available, hindi siya pwedeng pumasok sa atin. Amen. So, God went through that length and sufferings for us to be saved. For us, para yung ating pong path ay may balik doon sa tama. Amen. At makatungtong tayo sa plano ng Diyos at para makarating tayo sa sundulan ng plano. The eternal plan of God, the consummation of the plan. Amen. So, pag pinag-usapan, gusto ko pag-usapan is about the goodness of God. Alam niyo ba na, of course, pag pinag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos, ay nakasali na po yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kadakilaan, greatness. Sabi nga, God is an awesome God. When you begin to know Him, you will be in awe. Sabi nga, wow. And everything, see, because God loves us, and to experience the love of God, ay andun po lahat yung kadakilaan ng Diyos, isa yun sa expression ng kanyang pagmamahal. Hindi niya kasi mapapaipatupad ang kanyang mga plano kung hindi siya great. Amen. Kung hindi siya almighty. Alam niyo ba yung tao na ang dami mong plano pero incapable na tuparin yung plano na yun? Because you lack the capability, you lack the power, you lack the resources and everything, right? Pero ang Diyos, doon na plano siya, He is more than able to fulfill every plan that He has for us. He even went to the extent of dying for us. He's capable. But, He did not remain dead. Amen? Hanggang sa manamatay siya, pinunta niya yung lugar na yon para lang tayo mailigtas. So, ang pangako ng Diyos, kaya-kaya niya kahit anong klaseng pangako na mayroon sa atin. He is more than able to do it. He has demonstrated niya sa atin. So, ano pa ang pagdududa natin? Bakit pagka dumarating yung mga pagsubok sa buhay natin, hindi pa tayo sa iba? Hindi nyo na mamalayan yung every day, you analyze your actions. Hindi siya yung first option nyo. Most of the time. Pagka alam mo mayroon ka pang capability, nakakalimutan mo siya. Immediately, yung kaya mo ang gagawin mo. Hello? When do we have to begin living by that principle that God is the prime in our life? We are all guilty of this. I'm not exempting myself. Amen. Amen. Ibig sabihin, alam mo yung basta ano man yung action mo, kung ikaw ay 100% na kay Lord kasi, ano man ang action mo ay lagi nakakabit ka sa buhay ni Lord, the power. You will always utilize that power. And you know, when you utilize the power of God, that is His life in you, everything that you do contributes to the building of the plans of God. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, kung gano'n ang attitude mo, ay laging kaagapay mo ang Diyos at laging naidadagdag yung gawa mo, yung mga na-accomplish mo sa total na plano ng Diyos. Maliit man o malaki, ay nakakapag-contribute ka para ma-build up yung plano ng Diyos. Para ba ibig sabihin, to give you an illustration, pagka
mayroon isang company na nagplano at ikaw ay contractor, di ba? Mag-build ng isang building. So, every building na gagawin mo, every material sa ginagamit mo ay para doon. Pero kung minsan ay magdiditor ka, kukuha ka ng konting materials at gagawa ka ng maliit na bahay dito sa gilid. Wala sa plano yun. Pag dumating yung nagpapagawa ng building, nakita niyo yung maliit na ginawa mong bahay doon na hindi na makasal sa plano. Hindi makakasama yun sa plano, gigibain yun. In the same manner, we are called to build the kingdom of God through the church. Amen? So, kung ikaw ay gumagawa ayon sa sarili mo lang, hindi siya contribution para sa kingdom. And actually, pabigat sa kingdom yan. Because you are using resources that are supposed to be for the kingdom. Di ba? Sayang. We are wasting resources, time, and effort. Amen? So, puri ng Panginoon. Ganun po ang Diyos natin. Ang kabutihan ng Diyos is, alam niyo, ano ba yung kabutihan ng Diyos? Alam niyo yung love? Love is patient. See, God is patient. So, ikaw ba ay mapasensya? See, God is so patient. Alam niyo bakit? Ilang libong taon ang inantay niya. Amen. Para i-offer yung buhay niya. Imagine, nakantay pa kasi, naghirap siya nakantay para lang i-offer yung buhay niya. Doon po niyo masusukat ang kanyang patience. Kung ikaw, aantayin mo ilang taon para lang isang bagay na ibibigay mo lahat na wala namang para nakita na hindi na pinangangalagahan. That's how patient God is. Na kahit ginawa niya yung subdulan na wala pang pumapansin sa kanya, marami po pumapansin. Love is not proud. Does not envy. These are all the expression, and that is, you see, when you are not proud, you are good. Love is kind. When God is kind, He is good. When you experience kindness, it means it is the goodness of God. When you experience forgiveness, that is the goodness of God. So the goodness of God or the love of God is actually relayed or expressed yung love ng Diyos na express sa goodness. At alam niyo ba, according to the Bible, the goodness of God is where the glory of God is. Alam niyo, in the panahon ni Moses, sabi ni Moses, Lord, I want to see your glory. So nag-usap sila ni Lord. See, God will orchestrate events in your life so that at a certain point you will be asking questions that God wants to let you know. Kasi hindi naman ibibigay ni Lord kung hindi mo tinatanong eh. Pero siya pa yung mag-orchestrate para lang para maitanong mo sa Kanya. Kasi may gusto siyang i-reveal sa iyo. Imagine, kasi si Lord hindi lang basta nagbibigay na hindi mo alam. Kaya sabi ni Lord, di ba? Hindi mo dapat ibibigay ang mga pearls sa baboy. Kasi ang baboy hindi alam ang halaga ng pearl, tatapak-tapakan lang niya yan. Diba? That's what the Bible says. So, tayo, kung hindi tayo marunong mag-istima ng kabutihan ng gawain at kagustuhan ng Diyos, hindi niya bibigay sa iyo na kung hindi mo nalalaman. But there are times that you need it and you don't realize it and still God gives it to you without you realizing it. Di ba? Marami po mga pagkakataon sa buhay natin na natatama sa atin, magigising ka na lang. Hindi ko alam yun lang. Buti na lang, di ba? Sabi mo,
Yun ang kabutihan ng Diyos. Kahit hindi mo hiningi sa Kanya dahil kailangan mo, kaligtasan mo, pinagkaroon ng Panginoon sa iyo. Saka mo lang ma-realize, saka lang mo, salamat mo. That's the glory of God. When you begin to see that and give thanks to Him, you tell the Lord, thank you. Salamat kung wala akong, hindi mo pala ako nila doon wala na ako. That's the glory of God. Yes, alam nyo, the revelation ni Paul, all this. These are the expression of the goodness of God. Because He loves us. Kasi minsan, paano ba mararamdaman na ikaw ay mahal ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapatid mo, especially ng kabiyak mo? Paano mo nalalaman na mahal ka? Kahit na araw-araw sabi mahal kita. Pero hindi ka naman tinutulungan. Kahit na nahihirapan ka dyan. Diba? Or, kahit wala ka nang kakainin, kumakain na lang siya mag-isa. Pero sabi niya, mahal kita. Yan ba expression ng love? No. So love is something that you can experience because that is what God is, or who God is. Kaya mga kapatid, lately we talk about the love of God, and yet we are clueless sa mga ginagawa ng Diyos na kabutihan sa atin. Sinasabi mo, mahal ako ng Diyos, pero bakit ka mahal ng Diyos? Mag-iisip ka pa. Ano ba? Basta mahal ako. Kasi ang dahil po, pag inisipin mo yung kabutihan. Think of, immediately you think of the goodness that you receive. At marami po mga kabutihan na nangyari sa buhay niyo na minsan hindi nyo attribute sa Diyos. Nakikita nyo pa ito, parang indicted kayo sa tao. Pero hindi kayo pasalamat sa Diyos. Alam nyo ba, yung mga mabubuting tao na nagbibigay sa iyo ng pabor, galing sa Diyos yan. Amen. Kahit sila man hindi naniniwala sa Diyos, so naniniwala, pagka ikaw ay pinaboran, galing sa Diyos yun. Amen. So, pero hindi natin na-realize. Ngayong bagong taon, tayo po'y magbagong buhay na. Huwag nyo lang isulat sa resolution. Gawin nyo na. Kasi yung resolution nyo, pagka nilagay mo sa dingding na gano'n, nakalimutan mo na yun. Yan ang gawa ko noon. At pagdating ng bagong taon ulit, dinignan ko, halos wala naman ako nagawa doon sa nilista mo. Hello? Mga kapatid, seryoso pa yung pinag-uusapan natin. Hello? Amen. Are you with me? Amen. Hallelujah. Here's the passage where I said that Moses asked God, glory and goodness are bound together in God's heart. It was the relationship between God and Moses that first gave us the revelation that glory and goodness were bound together in the heart of God. It is at the center of the heart of God. So when you persistently seek Him with and in your heart, God actually sometimes maneuver you into a place where you can ask for all the things He most wanted to give you. Yun ang sinasabi ko kanina sa inyo. At ito'y nangyari kay Moses. In Exodus chapter 33, verses 18 to 23, this is a conversation between Moses and God. Moses said, I pray you, show me your glory. And God said, I myself will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you.
And I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show compassion to whom I will show compassion. The Lord said, you cannot see my face, for no one shall see me and live. Okay? Sabi ko daw, pag nakita mo yung mukha ng Diyos in your normal state, magtuturo ka parang ano, sa grabe ng purity at power ng presence ng Diyos. Kung kaya alam niyo yung mga they are taken out or vision or whatever it is, hindi sila nakapunta yung presence mo. Amen? Because that's why when we meet Him in the air, that's the time when God will give us the glorified body. The glorified body is the pure body that can stand the power of the presence of God face to face with God. Yung glorified body. Pero ngayon po, hindi po pwede. Amen? So, anong ginawa ni Lord? Sabi ni Lord, nilalagay kita yung isang cliff, yung sa isang tuktok na kung saan dadaan ako, pero tatakpan ko yung mukha mo. At pagka nakalampas na ako, at saka ko tatanggalin para makita mo yung likod ko. Pero ano sabi ni Moses, ang tinatanong niya, can I see? I want to see your glory. Glory ang sinasabi ni Moses. Pero sabi ni Lord, the moment I take off my hands, you will see my goodness. So goodness and glory are intertwined. So when the goodness comes to you, actually you are experiencing the glory. You are in the glory of God. Pagka nasasalo mo at na-experience mo ang kabutihan ng Diyos in so many ways, manners, amen, you experience the glory. Alam niyo si Moses, he's so blessed. Imagine, he spends time, it was 40 days and 40 nights in Mount Sinai, waiting for God. At yung pagbaba niya, ayaw tignan siya ng mga tao kasi nasisilaw sila. Kaya na-invento yung wood. Doon po galing yung wood. Kasi pinagtahi siya ng damit at tinatakpan yung mukha niya. Kasi nga, hindi siya makaharap sa mga tao. Grabe yung reflection ng glory ng Diyos. Wow. Amen? Amen. Kaya, alam niyo mga kapatid, kaya nga sabi sa Bible, tayo lagi magpasalamat. Amen. No matter what, because you don't realize that you always experience the goodness of God. Amen. Pagpasalamat tayo mga kapatid sa lahat ng sabi nga kahit na may hindi maganda nangyayari, mas maganda magpasalamat kaysa mag-complain, mag-murmur. Di ba ba? Niyakit tika. Agay lahatan mo. Mga kapatid, kaya nga sabi ni Lord, you don't have to complain. Just give praise to God. Because you don't realize, alam niyo yung mga akala mo. Kaya ka dumaan dyan, bakit kaligtasan mo yan pala? You don't realize it, God knows everything. That's why, whatever happens, give thanks. Amen. Kasi siya nakakalad. And when you give thanks, then God can still open your eyes and see the good things that is in store for you. Sa harap ka masalamat, saka kaya, Lord, salamat talaga. Nasa ganda ka ng pagsubok, pero wow, iiyak ka sa katuwaan, kasiyahan. Dahil ipinakita sa ni Lord sa iyo na yung pala ay para sa kabutihan. Amen. And then you will change. Mababago ang kaisipan mo. Kasi, alam niyo yung kabutihan ng Diyos, walang, pagka na-encounter mo yung kabutihan ng Diyos, sigurado yun, 100% mababago ka. Alam niyo yung mga hardened criminals na nag-wait sa execution, sa death row, sa tawag nilang death row, sa mga prisons.
Alam niyo, kan sila, death ang kanilang sentence. At mayroon silang ito, yung highly secured lugar na sila lang doon. Pero nakakapasok, pinapayagan ng prison ang mga ministers. Of course, hindi lang Christian ang pinapayagan, Muslims, pastors. At alam nyo, may mga nasa death row na nabuborn again. At alam niyo yung sabi nila, one of those, hindi lang isa lang, marami. Ang testimony nila, ganito pala ang kalayaan. It's not about the cells. It is about your spirit and your freedom in God to choose Him. So, although you are physically inside the cell, pero ikaw ay malaya. That's why they are free. They are contento na sila, Lord. Kung mamatay man ako, salamat pa rin. Dahil pagbabayaran ko lang yung kasalanan ko. Pero walang hindi ito may tutumbas sa kalayaan na nakanta ko sa iyo. Yun ang sabi nila. That I can be sick tomorrow, I'm still blessed. Because I will see you. I will be with you when I depart from this place. Amen? Amen. So, alam nyo, walang, ano yun, dahil na-encounter niya yung goodness ng Diyos, nabago sila. Amen. Alam nyo, kaya blessed po yung mga taong nagdadala ng gospel kahit saan. Alam nyo, iba, porque nasa death row na, hindi na deserve, no. As long as they are breathing, there's still hope for them. Amen. To be saved. They needed to hear the gospel. Amen? Hallelujah. So the gospel is higher than anything else. Of course, they still have to be, kasi righteousness they still have to pay for what they have. But it's a blessing na lang kapag sila ay kinumute. Amen? Pero alam niyo, may mga nakukumute. Kaya lang, pinoprotesta nung pamilya nung na grabyado. Pero okay lang, they are still willing to go through death physically because they know they are now alive in God. Amen. Hallelujah. So, we should want this phenomenon. Hindi lang phenomenon. It should be a normal thing to have Christianity. That we should experience this, the goodness of God, every day in our lives. Amen. Hallelujah. God's passion for goodness is so strong, it changes those who come into contact with it. That's what I'm saying. David knew from his encounters with God that goodness was following him all the days of his life. And he wrote about it in Psalms 23. Amen? So, alam niyo, kinakanta natin dito, the goodness of God is running after us. Totoo po yun. You know why? Hindi naman running talaga eh. Because the earth is filled with the goodness of God. So kahit nasaan ka, nandun siya. You can always see when you needed it the most, then doon mo na-realize na you encountered the goodness of God. Minsan yung mga maliliit na bagay, hindi natin na-realize. Kala mo, hindi natin nangyari lang yun. Pero alam nyo, kapag ka ikaw ay natuto lang magpasalamat lagi, kahit anumang dinadaanan mo, then yung mga little things, mga trivial things na pinag-consider natin, ay mag-i-emerge yan, lalabas yan, magiging sensitibo ka sa kabutihan ng Diyos. Amen? Alam nyo, kaya lagi natin tinuturo pero ginagawa ba natin? Kaya hindi ako nagsasawa i-release lagi. Amen? Gusto ko mapuno kayo noon ng kabutihan ng Diyos, yung kaalaman natin. At hindi lang kaalaman. Alam nyo ba na ang kaalaman
Kapag napalaki ito sa eksperyensya, karanasan, it becomes life to you. Yung nalaman mong katotohanan, tapos idadaan ka ni Lord sa experience concerning the truth na nalaman mo. It becomes reality sa'yo. At hindi na maalis sa'yo. It becomes part of you. It becomes part of your life. At kung ikaw ay lalakad sa mundong ito, lumalakad ka, hindi mo naman malayan yung naging buhay na yun sa'yo dahil naranasan mo yung katotohanan sa salita ng Diyos ay naging bahagi na ng buhay mo. You don't realize it, you exude it. Nagre-react ka, kasama na yun lagi. Amen. Halimbawa, natutunan natin dito na ang isang Kristiyano ay marunong magpatawad. Di ba ba? That's the truth. The Bible still teaches us. Pero marami pa rin sa atin, hindi pa talaga buhay sa atin. Na pagka may na-offend tayo, naglilingir pa yun. Pero alam mo yung katotohanan, kaya pinapatawad mo na. Pero after few days, nakita mo, dugo na naman. Hindi mo pala napapatawad. Diba? Actually, pagka na-remind sa'yo, one page. Di ba? Realidad po yun. Pero kailangan talaga maging sa'yo. Alam niyo, pagka mag-isayo na, natural reaction mo na yun. Na ano man, ibig sabihin, hindi pa humihingi ng tawad, tinatawad mo na sa puso mo. Because what is important is, you get right with God immediately. Alam niyo, mahirap, declare mo kaagad. Especially, huwag mo nang, kasi pag pinatagal mo, uugat yun. At pag nag-ugat, ay ang forgiveness na yan. Kaya sabi dito, where's that? Does not keep records of wrong. Hindi ka nag-record ng wrong. Ibig sabihin, pag may na-offend ka ng iba, hindi mo inuukit sa bato na hindi nabubura. Hindi ka ibig sabihin, pagkapatawad ka agad. Alam niyo, pagka dineclare na Lord, pinapatawad ko na siya. Nire-release ko na siya. Help me, Lord, to forgive him. Hindi na makakapag-ugat sa'yo. Pero pag kinimkim mo, at pag may narinig ka sa mga kaibigan pa na ina-affirm yung galit mo, ay dinidiligan yun. At umuugat, lumalalim yung ugat. There come to a point na hindi mo na kayang magpatawad kasi nga, umugat na eh. At alam niyo, pagka binunot, masakit na. Kasi umugat na ng gusto. O kaya, ilibaw mo sa isang suka. The moment na nagkasugat, di ba, ang tendency, pagka nagkasugat ang tao, ginagaya alcohol o kaya ginagaya mo kagad para hindi na ma-infection. Madaling maghilo, di mo ba? Pero pag hinayaan mo yan, tapos, pagdating pa ng gabi, hinaharap mo pa siya. Dinadagdagan mo na infection. Kasi nabukasan, di ba kita, nagnanana. At lalo lang sumasakit. At pag nabangga na konti, ay, sensitibo ka na. Hello? Amen. Ganun po yun. Ang unforgiveness, ganun. Yeah. And it will affect your life. You don't realize it. Your every decision. When you look at things, mayroon ng film. Hindi mo na-realize yung unforgiveness. Amen. Pagka marami ka hindi pinapatawad, pagka may nagsalita sa'yo, hindi mo naman kilala. Galing ka kaya. Why? Kasi meron kang lens of unforgiveness. Yes, that's right. Alam nyo, nung nanutulan ko yun, ang ginhawa sa buhay ko.
Kasi wala ka na magagawa eh. Kaya ano gusto mo? Saktan mo yun para makabawi ka? Tama, nagkasala. Pero pagka binigyan mo na sa Panginoon, right ka na kay Lord kagad. So, ang maganda doon po, pagka inurek mo kagad na kay Lord, yung relationship, ay sinarado ko kagad ang pintuan para magkaroon ng karapatan ng Diablo sa buhay mo. See? And that is the goodness of God. Forgiving is the love of God. Expressed. We talk about the love of God, but we don't know how it's expressed. That's why we cannot express it. So, mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay nasa iyo. Kasi si Kristo ay nasa iyo. Amen. So, kaya mo nang ihayag. Yung kaisipan mo na luma, kailangan mo baguhin. Kaya sabi nga, yung lumang kaisipan, ang hirap eh. Patawarin mo, grabe, alam mo ba kung anong ginawa sa akin yan? Alam mo ba kung anong pinagkakalat niyan? Alam mo ba kung paano kung niurakan yan? Ano na yung nakita niyo po? Yes, you have all the right. But, forgiving is not about your right. It's about obedience to the God who has forgiven you. Amen. If you love God, that is how you react. Because that is the teachings of God, Jesus Christ Himself. Imagine yung the woman caught in adultery. Di ba? Ang law ni Moses, the law that was given to Moses is just a reality. Pagka nakita ka, akto, adultery, stoned to death. But in the face of Jesus, He did not do it. Sabi niya, okay, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya yung unang papato. Sabi ni Lord sa babae, woman, where are your accusers? Asan sila? Wala na, sabi. Sabi niya, go and see no more. I have come not to condemn, but to fulfill the law. Since we are the Lord Jesus Christ's disciples and Jesus inside of us, we are also fulfilling that in our lives, this mundo. That's why doon na-expand ang kingdom. We express the love in so many ways, amen? So pagka ikaw ay nagre-rejoice sa truth, that's the goodness of God. Amen? At alam nyo, pagka ginagawa mo yun, ang mga tao na-realize nila yun. At malaking epekto sa buhay nila kapag nakita nila, pag nagre-rejoice ka. I mean, in every, sabi niya, rejoicing is something that you do regardless. You have to be, sabi niya, you have to be rejoicing all the time. Sabi ni Paul, rejoice. And again, I say rejoice. Amen. Amen? Sabi nung, give thanks always. Pray always without ceasing. Sabi ni Paul. Amen? Hallelujah. So yung mga bagay na yan, anong ibig sabihin doon? Walang masamang kalagayan. Walang masamang kalagayan. Ibig sabihin, kahit nasaan ka, anong ang kalagayan mong sitwasyon, hindi ka pwedeng hilahin pababa ng mga nangyayari sa buhay mo kasi nasa sikreto sa buhay mo na. You can always rejoice. Amen. You can always give thanks. Amen. You can always pray to Him. You can always worship Him wherever you are. Amen? Amen. Ang sabi nga, ang salita ng Diyos ay kahit kailanman hindi nababago, hindi nawawala.
At kung ang salita ng Diyos ay nabubuhay sa iyo, amen? Walang pwedeng iharap ng kalaban sa iyong harapan para pigilan ka. Alam niyo, para kang magiging bulldozer. You are above everything. Amen? You can walk above your problems. Di ba sabi sa Biblia? Sabi sa Biblia na sa valley, sa darkness, sa ano, you can go through it. Why? Because kasama mo si Lord. Amen? Kala mo mag-isa ka, no? If you're a Christian, you know that God is with you. And kung ikaw ay lagi nananampalataya kahit nasaan ka, iaahon ka ng Diyos. Dumadaan ka lang, hindi mo permanente ang problema. Amen. Amen? Ang problema ay pansamantala. Of course, duwarating pa rin ang mga problema, pero lahat ng mga problema pansamantala. May hangganan yan. Pero ang pangako ng Diyos ay walang hangganan. Amen. Ang buhay ng Diyos ay walang hangganan na sa iyo. Amen? Amen. Mga kapatid, kailan pa? Kailan pa natin gagawin yun sa buhay natin? Amen. Kailan pa? Ito pong bilang natin ngayon, kung gano'n ang buhay natin, kahit saan ka magpunta, manginginig ang Diablo. Amen. Why? Hindi siya magkakamali na haharang sa iyo. Kasi para siyang bumabangga sa tren. Alam niyo yung train, kahit anong ilagay sa truck, tumitilapon yan. Pero mga documentary na nakikita ko. Ang bilis nun din, kahit yung mga lalaking kalabaw man, elefante, wala yan. So mga kapatid, victorious yung buhay natin. Amen. Amen. Pagka may dumadaan ng problema, huwag kang yun. Para mo lang sinasabing, suko na. Hindi po. May Diyos tayo na buhay. Amen. Lord Jesus, I am with you and you are with me and I can do this. Amen. Kaya sabi ni Lord, John 14:12, sabi niya, lahat ng ginawa niya, kaya mong gawin. Lahat ng ginawa ni Kristo nung siya ay lumakad sa mundong ito, si mismong Lord Jesus ang sabi niya. John 14:12. If you believe me, everything that I have done, you can do it. And even greater than this. Lagi sinasabi. Mark 9:23 ba yun? If you believe, that is impossible. Kung naniniwala ka kay Kristo, at si Kristo ay nasa iyo, walang imposible sa iyo. Kasi siyempre alam naman ni Lord na hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi maganda. Amen? Gagawa ka lang sa mga bagay na mga kagustuhan ng Diyos, kaya walang imposible. Kung gagawin mo ay kagustuhan ng Diyos, walang imposible. Kasi ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang aandar at magtutulak sa iyo. That's your anointing. When you were called by Jesus and you responded to that call positively, may kaakibat lagi ng anointing. Ano yung anointing? Power. So that you can do the task that Jesus tells you to do. Ibig sabihin, lahat na ipapagawa sa iyo ng Diyos ay kaya mo. Kasi kaakibat nito ay kapangyarihan na kayang gawin ang pinapagawa sa iyo. Amen. So, hindi ka pagbubuhatin ng isang tonelada kung ang binigay siyang pwersa ay kulang sa isang tonelada. Kapag kami pinagawa sa iyo na isang tonelada ang bibuhatin mo, bibigyan ka ng pwersa na 1.5 tons. So, kaya mong buhatin yun. Yun ang ibig sabihin ng anointing. The anointing comes with you. Whatever God tells you to do, you can do it because He has given you. Kasama lagi yun. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi pa ako nakaka-isang page. Sabi po Psalms 31 verse 19.
Oh, how great is your goodness, which you have started up or start up for those who trust in you in the presence of the sons of men. So there is a deposit of goodness that has you or your name on it. Ibig sabihin, meron na nakaraan sa atin na kabutihan na para sa atin. Kahit saan ka magpunta, dala-dala mo yun, nakasunod sa iyo yun. No wonder, sabi ni David, goodness always follows me all the days of my life. Kasi kasama yun. Kasama yun sa package nung tayo na born again. May kaakibat ang goodness. So we say, when you go turn to this way, you experience the goodness. When you go straight, by experiencing goodness. That's why you become conscious. Dapat conscious ka dapat sa mga kabutihan ng Diyos. Para ikaw ay laging nagpapasalamat. Amen. Hallelujah. Hindi huwag nating baliwalain. Kahit maliit na bagay, nagpapasalamat tayo. Amen. Kahit na nasa isip mo, lechong baboy ang ulamin mo ngayon, pero nakalagay dito yung magpasalamat ka pa rin. Hello? Amen! Kasi bandang huli, makakatikim ka pa rin noon. Pero pasalamat ka ngayon. Amen. See, when you practice this, it will happen. God knows the desires of your heart. So when you delight in Him, then He will give you these desires. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya niyo ba rin sa oras? Hallelujah. Okay, ito lang. Goodness is the true hallmark of every disciple. So, ibig sabihin, pag lang tayo nag-aaral ng goodness, dapat ang ating buhay ay source ng goodness din. Yes. Amen. Dapat mabuti ka sa kapwa mo, mabuti ka sa asawa mo, mabuti ka sa kapatid mo, sa magulang mo, sa kaopisina mo, sa lahat. Di mo ba? Yung nakakasabay mo sa kalye, kaupuan mo sa train, dapat mabuti ka. Baka dito ka lang sa church. Pero pagka nasiko ka lang po dito sa train, tapos kung may bala yung nasa isip mo, tantad na yung kasama. So, dapat nag-iman din sa atin ang goodness because that is the true hallmark of every disciple. So, God wants you to live in such incomparable goodness. It changes everyone that you come into contact with. So, sa pamamagitan mo, maraming mababagong tao dahil sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan mo. Amen? Goodness creates a radiance of Christ that affects people. And that is the true hallmark, goodness. So, of course, kung nakatira si Lord sa'yo, namumuhay si Lord sa'yo, dapat ang umaapaw sa'yo, ang naihahayag sa kilos mo, sa salita mo, sa isip mo, ay kabutihan. Amen. Di ba pati sa tingin, alam ba may tingin na mabuti at may tingin na hindi mabuti? Di ba? Hindi ko umimik na, di ba? Pero pagka nakarinig ka ng salita, hindi mo gusto. So, ibig sabihin, lahat ng mga yung, how do you look at people? Physically, literally. Speaks a volume. Speaks volume. Kahit nasaktan ka na. Of course, hindi yung intention na sinusuntok ka na. Kailangan i-depend mo yung sarili mo, di ba? So what I'm saying is, even ganun din, may iba sila ni Pastora na nabangga nga sila, kasalanan pa yung bumangga. Bumaba yung driver, yung pastor yun, di ba?
And then tinignan niya kung nasaktan yung driver na. Alam niyo ba na yung driver na yon at yung pamilya na yon na nakakita, na born again nila dahil sa inasal ng pastor. Amen. Kasi kadalasan, pag lumabas yung nabangga, kukuha ng pamalo yan, di ba? Pumupit mo. Pero siya hindi. Yun ang killer. Killer ng old life. Giver ng new life. Galing yun. That's the kind of attitude. Amen. Kasi may good desire. Yun dapat na paigali mo. Okay. Tayo we are all involved in this story. Changing from glory to glory. Amen. Amen. Okay. Next time, mag-went tayong quiz. Anyway, before I close in prayer, next week, mayroon akong ibibigay sa inyo. I encourage you to read the Bible. Read the Bible from cover to cover in 1 year. Okay? So, may schedule. Magbibigay ko titignan ko ng magandang plan. Kasi dapat yung mixed eh. Old, new, tapos may sounds. So, sa isang araw, may babasahin kang Old Testament, merong New Testament, and then Psalms and Proverbs. Amen? So, dapat everyday yun. Kasi, I bet, hindi para maganda yung bet. Alam ko na, marami sa inyo hindi pa nababasa yung buong Biblia. Yes. Alam niyo kung mayroon kayong physical na Biblia, may mga lugar doon na hindi pa mahirap pambuksan kasi nagkadikit-dikit na. Dahil hindi na mabuksan. Pero dapat kasi, throughout our lives, we should read it every time. Para bang lumilipad ka at makikita mo yung buong picture. Kasi pag may binasa ka dito, pahirap mong intindihin kung hindi ba alam yung buong picture. Alam mo yung puzzle? Di ba yung puzzle, meron kang pinagkukopyahan na picture? Di ba? Yung binubuo? Ganun po yun. Basahin mo yung Biblia na buo. Every time babasahin mo, habang binabasa mo, nabubuo yung picture. So may pag pinag-aaralan kang scripture, verse, you will begin to understand where you will put it. May ilalagay mo sa perspective, sa tamang context na tinatawag. Kasi marami po sa Biblia, kung hindi mo alam yung buong picture, out of context, literal lang interpretation mo, out of context naman. Ibig sabihin, hindi pala yun ibig sabihin nun. Amen. But if you know the book, if you see the book, parang bird's eye view, then you begin to know, dito pala yun, doon pala yun, doon pala yun. Pagka nakita mo yung piece na yun, kasi alam mo yung buong picture, alam mo kung saan mo ilalagay. Of course, sometimes magkakamali ka, kasi halos pareho lang. But, mayroon kang idea kagad. Amen? Amen. So, ilang taon na kayong Christian? Kung hindi nyo pa nababasa lang mo, it's time that you would read the Bible. Amen. You know why? Because ang secret talaga is the Word of God. Ang pinag-uusapan po natin dito, napaloob lang dito. Amen? Sa salita ng Diyos. So, when we hear somebody preach here, because you have read the Bible, you begin to appreciate because you can relate ka agad. Alam niyo, ganun yung ginawa ko nung bago pa lang ako. On my first 3 months of Christian, that is what I did. Sayang hindi ko ipagpatuloy. Siguro, I've read the Bible 4 times lang in my life, in my Christian life. Pero kaya sabi ko, nag-umpisa ulit ako ngayon. Mas maganda kung natapos ko lang po, kasi less than 1 year. But, for yung mga mag-umpisa pa lang,
Gawin natin. Will you? Amen. You have to spend time eh. Amen. Para bang puhunan yan. Amen. Para sa buhay natin sa spiritual. Hindi mo ba? Amen. Okay? Amen. So I will suggest, siguro magkakaroon ng mga 2 or 3 options, but let's see. Amen. Kailangan pagpigan yung pag-usapan namin ni Pastor yung plans. But anyway, I encourage you. Amen. Amen? Para susunod, yung iba naman mamamangha sa iyo, ang dami kong alam. Pero hindi na po natin ito pinapasikat. Yes. Sila lang namamangha, pero tayo nagpapasalamat ng tayo. Amen. Amen. Let's pray. Thank you, Lord. Father, we're so thankful once again na napakabuti mo sa amin. Salamat sa iyong salita at sa iyong kabutihan na lagi po naming kaagapay. Na lagi po maraming dinadagdan. Na lagi po naming kasama kahit saan kami paparoon. At salamat din, Panginoon, sa mga tao, mga bagay na ginagamit po ninyo sa mga anghel na iyong tinatalaga upang tunay nga na maranasan namin ang kabutihan. Salamat, Lord, sa mga kapatiran na Lord, even intentionally or unintentionally na ginamit po ninyo para mapabuti ang buhay namin. Maraming salamat sa mga taong Lord, nagbigay talaga ng effort, ng resources, naglaan, Panginoon, ng panahon upang matupad ang mga kagustuhan mo sa bawat isa sa amin. Lord, thank you, Father God, for everything that you have done in our lives. At sa nakaraang taon, Panginoon, nagpapasalamat po kami na tunay nga when we look back, ang dami mong ginawa sa amin na hindi po namin na-realize na ikaw ang gumawa. Pero ngayon, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon. We just give you thanks for everything, Lord. We are so grateful on everything, Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! And this new year, Panginoon, dalangin ko na lalo pa kami patnubayan, Panginoon. Lalo gusto po namin na ikaw ay lalong makilala namin at mapasa amin ng lahat ng mga pangako mo. Na maranasan namin ang mga pangako mo sa bawat araw, Panginoon. Maraming salamat, Lord. And Lord, we just embark on this reading, the whole Bible. Help us, Lord, and help us choose the right plan for us. At hayaan mo, Panginoon, na Lord, magamit mo ito sa aming buhay para sa ganon ang iyong iglesia, ang iyong kakaharian sa mundong ito ay lalo pa umusad at umusbong pa, Panginoon, at lumago pa ng lalo, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, firstly, Lord, hayaan mo na iyong kaharian ay masakop ang buong pagkatao namin. In the name of Jesus. Amen.